Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa paano kumuha ng birth certificate, marriage certificate, Senomar, and death certificate via online ngayong 2026. So ituturo ko sa inyo guys kung paano tayo kumuha ng mga certification na ito via online na hindi na natin kailangan pumunta sa any branch ng PSA. Una, pumunta tayo sa ating browser, then i-type natin psahelpline.ph. Ito yung official website ng psahelpline.ph. Ito yung tutulong sa atin guys para makakuha tayo ng mga certification na ito via online. Kasi sila na po yung mismo magde-deliver sa inyong lugar yung mga certification na kailangan natin. Para mapag-request tayo dito, i-click natin tong order now. Then choose certification type. So piliin natin dito kung ano yung kailangan natin. For example, birth certificate or marriage certificate, Senomar, death certificate, and Seno-death. So lahat to guys, pwede natin i-request dito sa PSA Helpline. Then sila na po mismo yung magde-deliver sa lugar ninyo. So halimbawa, ang i-request natin dito yung birth certificate. Then click lang natin tong I accept, then I consent. Then sa bandang baba, i-click natin tong continue. Are you requesting for your own certificate of live birth or for someone else? So halimbawa sa atin mismo yung i-request natin na birth certificate, so i-select natin itong my own birth certificate. Kung nagre-request tayo para dun sa iba, halimbawa yung ating mga anak or yung ating father, mother, so i-click natin itong someone else. So nandito naman guys yung pagpipilian natin kung ano yung request natin, kung para dun sa my son, my daughter, my father, or my mother. So example natin guys, my own birth certificate. Then click natin yung continue. Requesting for your own birth certificate. To get copy of your own birth certificate, you will need the following information. So click lang natin tong continue. Then fill up natin to guys, your sex, your name, middle name, last name, saka yung birthday. So importante guys na tama yung information na ilalagay natin dito para hindi magne-negative result yung ating certification. So fill up natin. After natin ma-fill upan guys, click natin tong continue. Your name is appeared on your birth certificate. Please make sure your name is spelled correctly and matches your certificate of live birth. So kailangan yung pangalan natin, yun din po yung nakalagay dun sa ating birth certificate para mahanap nila sa database yung ating birth certificate. So click natin yung continue. Then fill upan natin to guys yung your father's name. So sabi dito, please mark the checkbox if there's no father's name on your birth certificate. So i-check lang natin to guys kung walang nakalagay na father's name sa ating birth certificate. Then click natin yung continue. Pero kung may nakalagay naman na father's name, so uncheck lang natin yan. Then fill upan natin to guys your father's first name, your father's middle name, then your father's last name. Then click natin yung continue. Then dito naman tayo guys sa your mother's name. So sabi dito, please use the maiden name of your mothers as appear on your birth certificate. So ilalagay natin dito guys yung pangalan ng ating mother nung pagkadalaga niya. So fill upan natin. Then after natin ma-fill upan, click natin yung continue. Your birthplace. So fill upan din natin to guys yung birthplace natin. So nandito yung country, province, then municipality. So fill upan natin. After natin ma-fill upan, click natin yung continue. Then i-select natin dito guys kung ano yung purpose, bakit tayo kukuha ng birth certificate. So meron dito yung for passport or travel, for school requirements, local employment, foreign employment, marriage, claims, benefits, or loans, late registration, Department of Foreign Affairs or Apostille, then Armed Forces of the Philippines or others. For example, ang i-select natin dito yung local employment. Then click natin yung continue. Ayan, your delivery address and contact information. So, importante din to guys, ilagay natin yung eksaktong address natin para hindi magka-problema yung delivery ng ating request na birth certificate. So, meron din dito guys yung pick up. For example, ipipick up nyo sa isang lugar, pero may mga designated lugar kung saan pwede nyo i-pick up. Yung pick up naman guys, meron naman lugar dito in location. For example, Manila. So, nandito yung mga available na pwede nyo i-pick up. So, ang available dito is sa National Bookstore, Taft Avenue, then National Bookstore Recto, National Bookstore Rizal, Robinson Department Store Ermita. So, mayroon mga designated na lugar na dun lang natin pwedeng i-pick up yung ating request na birth certificate. Pero yung pick up guys, press lang yung araw kung kailan natin matatanggap dito sa door-to-door delivery. Ito ginagamit lang ito, halimbawa yung lugar natin, hindi masyadong napupuntahan ng mga deliveries. So, mas maganda na for pick up na lang yung gawin ninyo para sure na hindi magkaroon ng problema yung delivery. Pero kung kompleto naman yung address o napupuntahan ng mga delivery, so mas maganda piliin nyo tong door to door.
Then meron din silang international delivery guys. Ito siya. And you can get digital copy of your PSA certificate and choose to have it delivered internationally. So pwede rin itong international. Kung halimbawa nasa ibang bansa po tayo. So halimbawa pili natin dito yung nationwide door-to-door. Then pilapan natin to guys yung house number and street name, subdivision or building name, then delivery municipality, barangay, zip code, active mobile number, then active email address. So filapan natin. After natin na filapan, click natin yung continue. Ayun guys, certificate of live birth. So i-review natin to guys kung tama yung mga information na nandito. Then sa bandang baba, i-select natin kung ilang copy yung kailangan natin. So every copy guys, 365 pesos yung babayaran natin. Kung magdagdag tayo ng isa pa, halimbawa gawin natin dalawa, so magiging 680 yung babayaran natin. Ang pwede natin i-request na copy of birth certificate, so hanggang 10 lang po yung maximum niya. So halimbawa ang pipili natin dito yung 1 copy lang, kasi isang copy lang naman yung kailangan natin na birth certificate. Then sa bandang baba guys, are you personally the one who will receive the documents? Or do you want to assign an authorized representative? So halimbawa guys, kayo rin yung magre-receive dun sa request natin na birth certificate. So i-select natin tong I am the only one who will receive the documents. Pero kung hindi tayo available, lagi tayong wala sa bahay, pwede naman tayo mag-assign ng authorized representative. So i-select natin tong I want to assign an authorized person to receive the documents. Assign an authorized person to receive. Your authorized person to receive must be at least 18 years old and available at the registered delivery address. So kailangan 18 years old and above, then nandun din mismo sa delivery address. After paying off your order, you need to undergo the identity verification process in order to be allowed to assign an authorized person to receive the documents. So kailangan dun sa authorized representative, complete name of the authorized person that matches the name reflect in his/her valid ID to be presented upon delivery. So kailangan din guys yung magre-receive dito, mayroon siyang valid ID kasi hanapan din siya ng valid ID. So ito yung mga valid ID na tinatanggap nila. Then after that, kung ito yung pinili natin, so i-check natin tong I understand, then continue. So since tayo rin magre-receive yung ating birth certificate na ni-request, so i-select natin na option dito yung I am the only one who will receive the documents. Then click natin yung continue. Birth certificate. Ito yung tracking number natin guys. Ito rin yung gagamitin natin para mabayaran yung ating birth certificate. So dito guys, bago nila i-process yung ating request na birth certificate, so kailangan makapagbayad muna tayo sa kanila. So hindi mapaprocess yung ating birth certificate hanggat hindi natin nababayaran yung ating birth certificate na request. Then pwede natin bayaran via QR code. So pwede natin bayaran direkta sa ating mobile banking apps or sa ating e-wallet like GCash or Paymaya. So scan lang natin to gamit yung ating payment method na napili. Halimbawa mobile banking apps or GCash or Paymaya. Then pwede naman natin bayaran over the counter payments like 7-Eleven, Bayad Center, then Palawan Pawn Shop. Then other options, so pwede tayo magbayad sa mga bangko na BancNet, then DragonPay. Kung ang tanong natin guys, ilang araw bago natin matanggap yung ating request na birth certificate? So sabi dito, once your payment has been posted, your order will be delivered the next day after PSA releases the documents if within Metro Manila, and 3 to 8 working days for orders outside Metro Manila. And guys, ganun yung pagkuha ng birth certificate, marriage certificate, Senomar, and death certificate via online. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kung may mga bago tayong tutorial na upload sa ating channel. Maraming salamat guys, see you next time, bye bye, God bless.